Okay guys, so 368번 문제 of the POA Reviewer. Okay, so continue natin ito. So, fill in the blank question pa rin po guys. No? So, ga and na conversation. So, sabi ni ga, 손님, 이 구두는 어떠세요? Okay, so 손님, it can mean guest or customer, no? Customer in this context. 이 구두, in this context, this kudu shoes, no, particularly yung ano guys, formal shoes, no, formal shoes. Okay, 어떠세요? So yung verb natin dito guys is 어떻다. Okay, si otto, no, from the verb 어떻다. Okay. So it comes from the verb 어떻다. Okay, 어떻다, which means to be how. So it can mean how about or how, no, in this context. So, seyo, bakit may seyo nito guys? So, honorific form. Okay, honorific ending. So, baka malilito po kayo kasi meron din po tayong seyo na imperative, no? Yung meaning please. Okay, so, hindi po please ito guys kasi magiging please po lamang siya pag ginamit siya kapag ikaw ay nag-uutos. Imperative. Dito kasi hindi nag-uutos nagtatanong lamang po siya. Okay? So, question mark, diba? Okay? So, nakikita nyo sa dulo question mark. So, therefore, hindi po siya please. So, it is, yes, in honorific form. Okay, so bigyan ko po kayo ng example, guys, na seyo na ginamit siya as honorific form. So, let's say, for example, the verb kada. Okay, yung kada, guys, yung honorific form po niya is kashida. Okay, kashida. And yung present tense honorific form, si kashida magiging kaseyo. Okay. Itong kaseyo, it can mean please go or it can just mean go. Depende po pag ginamit, kung paano siya ginamit sa context. Pero what if question mark po siya, guys? Okay. So therefore, hindi po siya please in this context, no? Ginamit po siya para gawing honorific form yung kada. So, honorific form, ginagamit po siya guys, no, para sa mga baguhan. Yung honorific form po, ginagamit po yan para bigyan ng extra respect yung kausap mo. Okay. Okay? So, for example, odie kaseyo versus odie kayo. Okay. So, anong kaibahan? So, if you say odie kaseyo, yan po yung honorific form. So, halimbawa guys, kapag makikipag-usap ka sa, halimbawa sa work, so when you talk with your boss, 사장님, 사장님 아니면 과장님, 부장님. So, if you use odie kaseyo rather than odie kayo, mas maganda po siya guys. So, therefore, seyo, if you give extra respect sa kausap mo. Again, halimbawa kung tatanungin mo si Jangnim again, no? Kasi lagi mong nakikita si Sajangnim or si Kwajangnim, no? Sa loob ng trabaho. So, mo heyo. Okay, di ba? Mo heyo yung pagkakaalam natin. What do you do? Mo heyo. Anong ginagawa mo? Okay. But, you know guys, you can make it more polite by using the honorific form of hada. Alam nyo ba yung hada? Honorific form? Yes, that is hashida. Hashida. Okay. So, hashida, present tense honorific form, usually it becomes seyo. Haseyo. Okay. So, in this context, hindi po siya please, no? Kasi question mark po So, 뭐 하세요? Okay, 사장님, 지금 뭐 하세요? So, it means, what do you do now? In honorific form. Okay, so pag narinig yun ng sadyang mo guys, na ganun ka magsalita, o naka-honorific form, meaning magaling itong mag-Korean ha. Magaling siyang mag-Korean in a sense na alam niya kung paano gamitin or paano makipag-usap ng tama sa boss. Okay, so that's the implication or the power of guys, knowing Korean deeply. Kasi you can show your respect the way you speak, no, sa kausap mo.
So that is why nalalaman ng mga Korean kung yung kausap ba nila is may respeto or talagang marunong sa Korean or hindi. Ganun po kasi yung Korean, guys. Sa atin, sa Tagalog, nilalagyan lamang po natin ng po. But in Korean, nag-iiba po yung mga grammatical structures and even words. Okay, so pasensya na medyo natagal tayo dito sa honorific form kasi ini-emphasize ko lang kasi talaga guys na very important po na mapag-aralan din natin yung honorific form. Kasi isa po yan para makuha natin yung loob ng Korean, para makuha natin yung respect nila, ganun. So, by talking with them with respect, ganun. So, 어떠세요? Pwede namang 어때요? Okay, 어때요 in normal form. Okay, in normal present tense form, polite din naman siya, pero by using seyo, it gives extra respect eh. And kasi customer yung kausap niya, so therefore, dapat extra respect yung ibigay mo. Use honorific form. Okay, so you can just say, 손님, 이 구두는 어때요? 손님, 이 구두는 어떠세요? 라고 할 수도 있어요. 근데 손님 이 구두는 어떠세요? 라고 하면 더 좋은 것 같아요. mas maganda siya guys. So therefore, no honorific forms. Okay? Si reply nina, 예쁘지만 값이 너무 blank. Okay? 예쁘지만 예쁘다 means yes, pretty. Then jiman. Okay, jiman guys means but. So if you use jiman, dito positive thought. And dito, yes, negative thought. Okay. So cap means the price. Okay. 값이. Okay, 값이 ang price. 너무 very napaka yes. Expensive yung hinahanap natin dito. Okay, ano ba sa Korean yung expensive? Yes, number 4. 비싸요. Okay, 비싸요 which means to be expensive. So therefore guys, 정답 4번입니다. Number 4. 1번 커요. Okay, 커요 from the verb 크다 which means to be big. 1번은 관계가 없습니다. wala siyang relation guys no sa 값 sa price. So you cannot say 값이 커요. 값이 커요. 라고 할 수 없어요. You cannot say like that. Okay. 2번 사요. Okay. cheap from the verb 사다. Okay. 값이 싸요. 라고 할 수 있는데 2번은 안 맞아요. Okay. hindi siya yung tama guys. 맞지 않습니다. So mali po siya. 틀립니다. Okay. 3번 작아요. Okay, 작다 기본형 작다 which means to be small. So 값이 작아요 라고 하면 안 돼요. So you cannot say like that. Okay, 작아요는 값이라는 말과 관계가 없습니다. wala po siyang relation with the word price. yung the price is small. You cannot say like that. Okay. So, 다시 한번 정답 4번입니다. Okay. So, discuss pa rin natin yung remaining part, guys. 좀 in this context, ginamit lang po siya as a filler. Ginagamit po siya, guys, para mas maging soft yung request mo or yung favor mo sa isang tao. Di ba pag nag-favor tayo, pag nanghihingi tayo ng favor sa isang tao, medyo malambing yung boses natin dapat para payagan. Okay? So, they put 좀 para mas maging malambing pakinggan yung request. Kasi dito nagre-request siya eh. 깎아주세요. Okay? 깎다 to ask for discount nice, no? Then 주세요 in this context. You use 주세요 if you ask a request sa isang tao. If nagre-request ka. Okay, so in this context, please give. Please give me a discount. Okay, 좀. Okay, 좀 깎아주세요. Okay. So therefore, 다시 한번 정답 4번입니다.